Kakapasok lang, naku, delikado na to. VP Sara FBRRD tinanggal ni PBBM sa National Security Council. Ayan, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre, itong balitang ito na bibigyan natin ng reaksyon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon ngayon. Ito ang pinaka-latest post ni Brigadier General Orlando De Leon. Ayun, syempre, bago natin ipagpatuloy ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre, supportahan natin si General Macanas, the General's Viewpoint. Pagpatuloy natin. Tungkol ito sa pag-issue ng Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order number 81 na kung saan nire-organize niya ang National Security Council, tinanggal niya si VP Sara as member at ang mga dating presidente. PRRD, PGMA, tinanggal. Sino pa? Si dating Pangulong Erap. So sabi niya, here's my take on EO 81. Ito yung paliwanag niya. Maganda ang kanyang paliwanag. The President has the authority to organize and reorganize the National Security Council. Whether his decision to reorganize and or to determine its composition is national and will address national security issues or not is debatable. But why would he issue EO 81 at this point in time? Ito na, yung timing sa pag-issue. May hidden motive na nakikita ni General De Leon. The answer lies in the impeachment of VP Sara Duterte. The palace has just laid its cards for all to see that the impeachment of VP Sara is full speed ahead. Wala na, hindi na mapipigilan. Aakyat na so, tuloy na yung impeachment na gagawin nila kay VP Sara. Hindi na sila magpapaawat sa ginagawa nila, no? Pero sa ginagawa nilang yan, no, mas marami ang mga tao na naiinis sa ginagawa nilang yan. Baliktad nga yung nai-impeach, no? Imbis na yung nai-impeach ang kinagagalitan ng mga tao, dahil syempre pag gusto ka i-impeach, meron kang kasalanang ginagawa Pero hindi ganun ang nangyayari. Si VP Sara ay pinagtatanggol ng mga tao. 'Di ba? Tapos yung mga gustong magpa-impeach kay VP Sara, sila lang yung mga nagkakampihan. 'Di ba? So sino yung lumalabas na masama? Si VP Sara ba? Sa paningin nila si VP Sara ang lumalabas na masama, pero sa paningin ng taong bayan si VP Sara ay inosente. Kaya ang kinamumuhian ng mga tao yung mga taong nagsasampa ng impeachment kay VP Sara. Sa Senado ang impeachment complaint. Yan ang sinasabi ni General De Leon. By hook or by crook, the Filipino people will be decapitated of an opposition figure that threatens the existence of a thriving cabal who lust for absolute and perpetual power. Knowing and anticipating the violent reaction that an impeachment would generate, the advisors of BBM anticipate that the existence of the presidency would be under threat. They believe that the people will not take it sitting down. It might as well be the tipping point. Hence, such situation would require the convening of the National Security Council as they deem it's a national security concern. Now, how do you think would it look like if the object and reason for the convening of the National Security Council would be sitting there together with his father, the former president, Erap and Gloria were removed from the council to cover up
for the obvious. Oh. EO 81 is the panic button. Everyone So has parang yung iba ba ni-remove para hindi medyo paghinalaan? Ganun ba 'yon? crossed the Rubicon. Plan accordingly and execute decisively. Okay. So ipaliwanag ko lang ha, i-summarize ko. EO 81 is a signal, palatandaan na talagang tuloy-tuloy na ang impeachment ni VP Sara. Yung rally ng Iglesia ni Cristo by January 13, hindi niya mapipigilan ang impeachment. Aakyat sa Senado. Full speed, sabi nga ni Jan. Alam nyo, talagang aasahan na natin yung impeachment kay VP Sara. Dahil yun naman talaga ang natatanging pag-asa na lang nila para si VP Sara ay hindi na makatakbo bilang presidente sa 2028. Wala na silang ibang paraan na maiisip. Di ba? Lahat ng mga paraan ay ginamit na nila para pabagsakin si Sara Duterte, para sirain ang kanyang pangalan, pero kahit kailan hindi yun tumatalab sa kanya. Patuloy pa rin ang pagsimpatya ng taong bayan kay VP Sara at patuloy pa rin na kinamumuhian ng taong bayan ng mga taong nagsasampa ng impeachment kay VP Sara. Alam nyo sa panahon ngayon, sige, ipagpalagay natin nasa inyo ang timon. Kayo ang nasa posisyon ngayon. Kayo ang nasa ball game. Hawak nyo ang bola ngayon. Pero hindi araw-araw Pasko. Bilog ang mundo. Ang nasa ilalim ay napupunta sa ibabaw at ang ibabaw ay napupunta sa ilalim. Pagkakatandaan nyo yan. Diba? Kung ano man yung natatamasa nyo ngayon, no? Kung ano man ang natatamasa at ginagawa nyo ngayon na pandudusta sa mga Duterte, siguraduhin nyo lang na panghabang buhay yan. At siguraduhin nyo lang na hindi rin makakabangon ng mga Duterte sa mga susunod. Dahil kapag yung mga Duterte ay, di ba, nakabawi at tumama sa kanila yung pagkakataon, nako, finish kayo lahat. Yun ang kinatatakutan nila eh. Di ba? Ang isang VP Sara. Napakalaking threat sa kanila yan. Dahil alam naman natin na kontra si VP Sara sa mga abusado sa gobyerno. Galit siya sa mga ganon. Hindi nila kinukonsinti yun ng mga Duterte. Kaya yun ang kinatatakot nila. Yung negosyo ay maputol. Yung swerte ay maputol. Diba? General Dillon. So, mamaya, pag na-impeach na si VP Sara, natanggal na siya sa pwesto, ang tao magre-react. Magkakaroon ng protest nationwide. Yun na yun. Magkakaroon na ng National Security Council concern dahil nga sa protest ng mga tao sa pagkatanggal kay VP Sara bilang... Sigurado yan. Kapag natanggal si VP Sara as Vice President, sigurado maraming tao ang aalma. 'Di ba? Kikilos na lahat yan. Hindi na magbubulag-bulagan yan. Hindi na magpapahinga yung mga yan. Siyempre, ikaw ba naman papayag ka? 'Di ba? Uupuan na lang ng kung sino-sino. Parang yung gobyerno natin ngayon, parang pamigay na lang. Kung sino maupo, yun ang maupo. Wala eh. Halos yung taong bayan, di natin nakikita ng ano eh. Hindi natin sila nakikitaan ng asenso sa sarili nila eh. No? Ang umaasenso ngayon eh, yung mga taong nasa ano eh. Imbis na paglingkuran nila yung taong bayan, ewan ko pa sa mga ginagawa nito. Hindi na kayo nahihiya sa mga ginagawa nyo. Kaya tuloy yung mga tao inis na inis sa inyo. Galit na galit. 'Di ba? Sa susunod kayang eleksyon, ano kaya ang magiging kapalaran nyo? Kaya ako hinihintay ko yung eleksyon sa 2025 eh. 'Di ba? Kapag nanalo tong mga to, ay ewan ko na lang. So, ibig sabihin, pag nanalo tong mga to sa 2025 senatorial election, yung mga pato nitong mga to, ibig sabihin sa 2028, si VP Sara tagilid. Para sa akin, maaari lang matalo yung mga Duterte at yung mga kahanan Duterte eh, kung sakasakaling magkaroon ng hocus-pocus eh. Kung magkakaroon ng magic eh. Diba? Yun ang dapat nating iwasan dyan, yung magic. Ang Vice Pangulo through impeachment.
So kung may national security concern na, i-convene ng administrasyong ito ang National Security Council. Oh. Eh alam nga naman na nandun si VP Sara at si PRRD. Sila yung object ng protest eh. At saka kumbaga parang sila lang talaga yung planong mawala doon. Parang yung iba tinanggal na lang para hindi halata. Nanggal. Oh. Kaya according to General De Leon, paghahanda ito, anticipation ng administrasyong ito sa posibleng mangyari pag natanggal na sa pwesto si VP Sara. Pinaghahandaan talaga nila. Kaya kailangan tanggalin nila, reorganize nila ang National Security Council na nasa mandate naman ng Pangulo. Pwede niyang gawin yun. At nabasa ko sa mga post, nangyari na pala noong 1966, if I'm not mistaken, panahon ng Marcos Sr. Tinanggal ng Marcos Sr. ang kanyang Vice President, si Fernando Lopez, sa National Security Council. So parang nauulit na naman. Tinanggal niya. So, history repeating itself. Ang Marcos Jr., tinanggal din niya ang kanyang Vice Presidente sa National Security Council. So, yun po. Magbasa tayo sa mga comments. People who reacted. Imbis na gayahin ni PBBM yung magagandang ginawa ng tatay niya, ginagaya yung kakaiba eh. Pasensya na, di ba? Alam nyo, sayang din kasi. Sayang din si PBBM, no? Halos hindi nagiging maganda yung tingin ng mga tao sa kanya. Di ba? Halos sa mga ginawa ni Tambi, siya ang sumasalo eh. Siya yung kinamumuhian eh. Di ba? Kaya sayang, 'di ba? Nasayang lahat yung mga sa daming nagsasabi, nasayang yung mga boto namin noong panahong 2022. 'Di ba? Daming nasasabi na nabudol, magkakaroon ng bagong Pilipinas. Nagkaroon naman eh. Talagang ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. 'Di ba? Malaki talaga, sobrang laki. Ibang-iba sa dati. Ano yung sinasabi kong pagbabago mga katunay? Hulaan nyo nga kung ano yun. Out of 1,400 people who reacted, 1,100 ang nag-like. Ibig sabihin, agree sila dito sa opinion o assessment ni General De Leon. So, 221 ang galit. Anong ibig sabihin? Galit sa ginawa ng Pangulo. So, halos 99% naniniwala dito sa ginawang pagtanggal kay VP Sara sa National Security Council. Magbasa tayo sa mga comments. By the turn of events... Talagang parang pinutol na nila yung nagdudugtong sa Duterte at sa Marcos, no? Wala na talagang pag-asa na magkaayos yung dalawang yan. By the unstable leadership due to massive calling of all sectors on the unabated corruption of elected officials, is specifically Congress. The present administration is now sensing the imminent downfall of the government. In my own opinion, this government will not last long before the year ends, and soon will face a combined force of civilians and the military calling for the resignation of all elected officials from the president, its cabinet, and everything. Okay. So, Abilos Lam, General De Leon, sir, it's time to pushing back the authoritarian government. The only hope for now is the retired men and women in the uniform to lead the people to fight this administration. President Marcos Jr.'s decision to issue EO 81 removing Vice President NEC has sparked concerns about power consolidation and authoritarianism. The timing of this move, coupled with Duterte's resignation from the DepEd, raises suspicions of political opportunism. Grabe yung ginawa nila kay VP Sara, no? Talagang parang lumalabas dito na parang ginamit lang talaga siya, no? Kasi talagang malakas yung impact eh, simula nang tumandem si VP Sara kay ano, di ba? Nung eleksyon. Pagkatapos ng lahat na buong akala ni VP Sara is magkakaroon ng continuation. Wala.
continuation para tanggalin sila, yun ang nangyari. 'Di ba? Halos lahat ng mga nakaikot kay PBBM ng mga alitap-tap is kontra kay VP Sara sa mga Duterte. Halos ayaw nila talagang makabalik sa posisyon. 'Di ba? Kasi nga nararamdaman nila ngayon yung pagpapakasasa. Pasensya na kayo sa mga sinasabi kong ganun. No? Hindi nyo rin naman kami masisisi kung bakit kami nakakapag-isip ng ganito sa inyo. Pero hindi ako nagsasalita ng salitang korap. Pasasa, ibig sabihin, nakapuwesto kayo sa mga posisyon nyo. Pasensya na kayo, inuubo ako Ayun. Ibig sabihin, nagpapakasasa, di ba? Nakaupo, sawa siya sa posisyon. Wala naman ako sinasabi na may ginagawang iba. Bahala na kayo mag-isip sa sarili nyo. Kapag inisip nyo yung tungkol sa ibang kahulugan ng pagpapakasasa, problema nyo na yun. Hindi ko na problema yun. Diba? Opportunism. We let them go this far. We just watch, complain, and complain. Sadly, this leaves Filipino no choice but blank. Wala nang push against the wall na ang Pilipino. Pag ginawa nila yan, si VP Sara through impeachment, wala na. At to me, kung ako naman ang inyong tatanungin, pwede anytime aakyat ang impeachment ni VP Sara sa Senado. Kayang-kayang gawin yan ng mga kongresista. But pagdating sa Senado, itong Congress na ito I doubt, hindi sila magtatagumpay. Marami pa rin, may 8. Sigurado, 8 senador yung 8 senador, kay VP Sara. Yung 8 senador, kailangan ng 8 boto ni VP Sara para hindi siya ma-impeach. Ayan mga katunay Kailangan ngayon darating na eleksyon, kailangan utak ang pagganahin. No? Mag-obserba kayo mga katunay. Huwag kayong basta boto ng kung sino-sino. Boboto ng acquittal. Hindi, kung ako ang inyong tatanungin, hindi nila kayang tanggalin si VP Sara as VP through impeachment sa hihirapin sila tanggalin yan basta-basta. Kongreso na ito. But for next Congress, depende sa resulta ng eleksyon, baka doon na. So, bumoto tayo ng gusto. Pero kapag nanalo, yung mga bata ni wala na, tagilid si VP Sara. Sigurado yun. Kaya kailangan manalo yung mga Duterte. Yung slate nila. Mga katunay, alam nyo na. 8 ang kailangan ni VP Sara. So paano nyo siya matutulungan kahit dun sa bagay na yon na manalo yung 8 senatorial slate ng mga Duterte, ang laking tulong na yon para sa mga Duterte. Diba? Yun na lang ang maiaambag natin sa kanila. Yung manalo yung mga senador nila sa 2025. Yun yung suporta na lang na ibibigay natin. Pero kung kayo, ayaw nyo pa rin at iboboto nyo pa rin yung kung sino-sino, ba't ko pinapalakpakan? Bahala na kayo sa buhay nyo. Pero wag na wag kayong magrereklamo na bakit ang mahal ng bilihin, bakit wala tayong mga ganito, bakit ganito nangyayari sa bansa natin. Wag kayong magrereklamo, ha? Manahimik na lang kayo. Kasi kung yun ang mga mananalo, di ba? Yung mga nagpapahirap sa mga Duterte, wala kayong karapatang magreklamo. Di ba? Ngayon, kung gusto nyong magbago ang takbo ng bansa natin at maging maayos, alam nyo kung sino-sinong mga tao ang iboboto nyo. Kaya hindi ito yung panahon para tayo ay magpakabobo. Di ba? Utak ang pagganahin natin. Tingnan natin yung karingtingan. Tilatisin na maigi ang mga tumatakbong, lalo na yung mga senador. Tama. Na dapat Tama yung si mga may General. pagmamahal lang sa bayan, hindi yung ang loyalty nila sa politika. Dapat ang loyalty ng mananalong senador ay una sa Diyos, Yes. sa konstitusyon at sa taong bayan. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay General Macanas. Si General Macanas, napakabait na tao niya ni General. No, naka-PM ko yan minsan, no, napakabait niya si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon
Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!